Hi! Hi! Hi everyone! Ba yan? Hi everyone and welcome back to my channel. Today I'll be doing a tag by Miss All Stuff Nice, or in FB it's her name is Bernace Nice Kaburnay, if I said it correct. Anyways, I'll be doing a super mom tag. So, ewan ko kung ano, kung super mom nga. Since, ayun nga, buting ina, uling ina, nanay duties everyday. So, let's get started. I do have a list here. Yan. Nakikita nyo ba? Yan. Kasi nga, actually, dapat nun ko pa to ginawa na tag na to. Kaso lang nga, sad to say na nawalan kami ng net. And, yun. So, let's get started. Number 1, how many kids do you have? And what is their age? So, I have 2 kids. My first one is my daughter, Mary Pauline. She's now turning 17 this coming December 21. And, yeah, yun nga, she's now 17. And kung medyo naguguluhan kayo, I'm sorry, medyo naguguluhan kayo kasi masyado siyang, parang hindi nagkakalayo yung age namin. Excuse me. Tama kayo. I was 17 when I get pregnant. And, yun nga, nagdidibu ako. Meron akong, baby. So, anong tawag nito? I'm a single mom with my daughter, Pauline. Ang father niya kasi is Chinese. And, FYI dun sa mga hindi nakakaalam, ang mga Chinese kasi, ang family nila, especially ang mother, gusto nung mga side ng mga Chinese, yung pure blood Chinese, gusto nila na kapwa Chinese o kaya yung nasa mismong family na nila. Ano ba yung tawag doon? Ano ba yan? Nakalimutan ko. Ano ba yun? Ano ba tawag doon? Basta yun, yung bata pa lang sila, pinagtatagpo na sila para sila na yung mapapangasawa, parang ganun. Bawa buntis ako, may kaibigan akong buntis, o pag naging lalaki yan, babae anak ko, sila na. Ganun, parang ganun. I forgot the proper term, pero ganun na nga yung nangyari. So, yung guy, yung father ng anak ko, gusto niya talaga na mapangasawa ko. Kaso nga lang, syempre, sa kanila kasi, pag hindi mo sinunod ang mudraks, ang mga Mother Earth, especially ang mga oldies, parang malaking sumpa yun sa kanila. So, ako naman, wala akong magagawa. So, let go. Parang ganun ang nangyari. Hindi rin ako humingi ng suporta tungkol sa daughter ko. So, ako yung talagang nagpursige para buhayin siya. So, at the age of 3, iniwan ko siya. Umalis na uli ako. First time ko na ng ibang bansa kasi para nga sa kanya, para gusto ko rin naman ipamukha dun sa family nila na may kaya kasi sila. So, pinamukha ko dun sa family nila, kaya kong buhayin si Pauline. Also, with the help of my mom, my sisters, my father, and dun sa tita ko. So, yun, tinulungan din nila ako para, yun, buhay ko din si Pauline. So, yun. And then, my second child is, a boy. As you can see, hindi ko siya, tawag nito, lagi siyang exposed sa mga vlog ko. Exposed siya kasi makulit siya. And, nandun siya sa stage na, anong tawag nito, kalikutan age ng mga bata. Especially boy siya. His name is Dwayne Joseph. Ayun. He's turning 3 this coming December 25. Yes. He is a Christmas baby. So, yun.
kay Pakundo. So, yun. Ano pa ba pwede ko ikwento? Ayun, si Dwayne kasi is through cesarean way of ano ba term dun? Ba yan? Susungaers? Basta, normal si ate, tapos si Dwayne, CS. So, ayun. Second, do you feel like you have it all together every day? Cleaning, laundry, and beauty. Yes, of course. Oo. Kasi, dito sa bahay namin, I do the laundry, but not every day. Siguro mga twice a week. No, once a week. I do the laundry, not every day. I do everyday cleaning dahil nga dito, syempre, bata pa si Dwayne, and kung saan maraming laruan, maraming nakakalat na laruan, maraming nakakalat na dumi, maraming ginugupit-gupit na papers, maraming, yun, basta yun. Yung sa pag-makeup naman kasi, hindi ako laging naka-makeup, especially pag nandito lang ako sa bahay. Not even powder. I never put powder on my face. Pag nandito lang ako sa bahay, nagbi-makeup lang ako pag kagaya nito, magba-vlog ako. So, I need to look presentable. So, nagbi-makeup ako kahit papaano. Kagaya nito, except for tutorials pag ganito, nagpa-powder lang ako, tapos konting glimmer, tapos eyeshadow. Ang tawag nito? Eyebrow. So, lipstick. Yan. Dito lang sa bahay pag bored na ako kasi sa gabi, naglilinis muna ako bago kami matulog. Sa umaga, maglilinis uli ako bago kami bukas sa tindahan. So, everyday cleaning. Everyday is my cleaning routine. So, yun. Next is next question. When do you have time to shower, day or night? Minsan nagsha-shower kasi kami ni Dwayne, sabay. So, yun, dahil nga medyo bata pa siya, minsan pinapauna ko siya maligo, pero sabay kami sa loob ng shower, sa loob kami ng bathroom pala. Sabay kami. So, next, day or night, anytime, pwede naman kaming maligo. So, number 4, do you wear makeup every day? No. I don't. I never even put powder. Kahit powder ayoko. Gusto ko lang ganyan lang siya. Maliban na lang kung magba-vlog ako or ikagaya nga like I said, not every day I wear makeup. Not every day I put my makeup on. It's just that every time na mag-vlog ako, yun lang. And also makeup tutorials. Next, do you style your day every day? Do you style your hair every day or ponytail it? Before, nung mahaba pa yung buhok ko, kung susundan nyo yung vlog ko, mahaba pa yung buhok ko, lagi lang siya nakatali pataas. Hindi ko nilulugay kasi nasa food business kami, and hindi dapat talaga na nakalugay yung buhok, lalo na pagkain yung siniserve mo. So, everyday ponytail, pag long hair ako, and kagaya ngayon short hair na ako, so, yun, short hair na ako, ayan, headband, o kaya, kiniklip ko rin siya dito sa taas. So, yun, next question, do you work out when? Hindi po ako makakapag-workout kasi, CS ako eh. So, pwede na ako mag-workout siguro ngayon. Pero sa ngayon, wala pang time kasi nga, masyado pang maliit si Dwayne and masyadong busy and pangmayaman ng peg kapag ganun. Ayan. Next, when do you find time to do your hair and makeup? When the kids are awake or asleep? Nakakapag-tutorials ako, makeup tutorials ako, especially pag tulog na siya kasi walang ingay. Minsan nag-makeup tutorials ako, sobrang background ko na sila. Talagang bonggam background ko sila. As in, bunganga nila, yung boses nila, lahat background ko na. So, every time, pag magagawa ko ng makeup tutorials, yung talagang tahimik na o kaya pagtulog na. Ganon. Number 8,
What is your household cleaning routine? Do you clean every day? Yes, I clean every day. In the morning, when I wake up, I clean. In the evening, before we go to sleep, I clean. So, yun. Everyday cleaning. And look on my hands. Yan. So, yan. Kung makikita ninyo, meron na akong allergies. Ayan o. Nagkaroon na ako ng allergies sa soap, sa paglalaba. So, anyways, it's okay. Kasi nanay nga eh. And alam mo naman dito sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas, hindi... Ewan ko ba, ba't ganun? Sa Korea naman, hindi naman ganun ka-hectic yung trabaho at napakabigat yung trabaho. Everyday, parang ang gaan compare mo dito sa Pilipinas kasi unang-una pinapawisan ka. Pangalawa, sobrang init. Doon ka nakahagard sa sobrang init. So, yun. Number 9, do you ever get overwhelmed with all the responsibilities as a mom? Oo naman, kasi kapag tungkol kasi sa mga nanay duties, especially pag-aalaga ng mga bata, pagdisiplina ng mga bata, I see to it na ako yung unang-unang gagawa nun. Ako yung unang-unang gagawa ng mga bagay-bagay na yun. Kasi that's why you're called mom. Yun yung pinaka-trophy mo eh. Pag nanay ka kasi, wala kang sweldo. You will work 24 hours a day. Wala kang off. Basta, lahat ng yun kasi gagawin mo para sa anak. Kapag nanay ka. Kaya minsan nga lang, naiinis ako. This is based on my experience naiinis ako kasi kahit siguro kayo nakikita nyo eh. Yung mga nanay na nag-abandon ng anak. Nanay na mga binababayaan yung mga anak nila. Nanay na pinagtatrabaho yung anak nila. Yung mga nanay na ewan, na hindi mo alam bakit mo ginawa yun. Kumbaga, bakit I'm preaching again. Sorry. Kabog. Bakit kasi mag-aanak ka kung hindi mo naman kayang akuin yung responsibilidad mo, di ba? Bakit ka magiging na, oo, minsan kasi dadaan talaga tayo sa hirap. Napakahirap ng buhay, especially kapag di ka naman talaga kayamanan, di ba? Kaso lang, responsibilidad mo yan, ginusto mo yan, nagpakasarap ka, di ba? So, do your part. Hindi naman din nila gustong lumabas sa mundo na ganun na nga sila. So, kumbaga, nagpakasarap ka na. So, eto na yung hirap. Hindi naman siya hirap, alam nyo, ang saya kaya ng pakiramdam na hahalikan ka ng bata, na bigla ka na nangahalikan, bigla kang yayapusin, bigla kang, alam mo yung nakakatanggal ng pagod, nakakatanggal ng stress. So, yun. Sobrang sayang ako. And sobrang priceless kasi. Kaya, yung mga responsibilities ng pagiging isang ina, talagang, siguro ganun na nga talaga. Trophy na yun. So, masaya ka doon. Talagang gumanong-ganon ako, di ba? And number 10, last but not the least, how often do you have alone me time and how do you relax? Hindi ko alam kung ano sasagot ko. Kasi hindi naman ako alone every time. Hindi, I never got a chance to be alone, especially na andito yung mga bata. Mas gusto ko kasi na nakikita ko sila. Siguro din yun yung time na matutulog na sa gabi and makikita ko silang tulog na. Yun yung time na nare-relax na ako. So, yun. Yun yung mga relaxing relaxing time ko naman kasi yun yung mga naglalaro kami ni Dwayne, naglalandian kami ni Dwayne, nalikan niya ako. Especially si ate, kasi malambing si ate. So, yun yung mga pinaka-relaxing moments ko sa kanila. Yun, yung bonding yun. Yung may relax time namin. Kasi ewan ko, hindi ko kayang mag-relax na hindi ko rin sila kasama. Hindi ko rin kayang magsaya or mag-mall na hindi ko rin sila kasama. Kasi, unang-una kapag nasa mall ako, mag-isa ko, naiisip ko din sila. Alam mo yung parang yung attachment namin na talaga na everyday. So, hindi ko pa rin alam. Ito nga ang pinakamasakit kasi nagpaplano na nga akong mag-abroad ulit.
So, hindi ko alam kung siguro matatapos yun after 3 months, yung ganung feeling na ano, kung nakapag-abroad na ako. Ang hirap makarecover, lalo na yung araw-araw kasama mo yung bata, tapos araw-araw kalaro mo, nakikita mo, pinagagalitan mo, dinidisiplina mo, lahat nandun na. Tapos bigla kang aalis, yun yung masakit na part. Naiiyak ako. Ayun, basta ano, sana nga lang ma-survive ko yung stages na yon. Kasi ang goal ko naman ay para sa kanila, for future nila. So, siguro part na rin yun ng pagiging nanay, na bigyan mo rin sila ng magandang future for the future. So, yun muna mga friends, and thanks for watching, and I'm tagging all the mothers out there sa Super Mom tag na to, and I would like to thank Miss Nice Caburnay or Caburnay. Thank you sis for tagging me, and ang sarap itackle yung responsibilities mo bilang nanay, and ang sarap sabihin mo sa sarili mo na you're a super mom. So, thanks for watching guys. I'm tagging all the mothers out there. Please do this tag. Please, please, please. And thanks for watching. Bye. God bless everyone.